Napapakamot na lamang sa ulo ang binatang si Lorenzo nang tawagin siya na matandang guro na si Mr. Moreno. Alam kasi ng binata na mapipiko na naman sa kanya ang kanyang guro. Religion kasi ang subject na matanda at ang subject na ito ang isa sa mga ayaw niyang pinapasukan pero wala naman siyang magagawa. Kailangan niyang humarap sa klase kahit mula pa noon hindi na siya naniniwala sa Diyos. Ikaw, Lorenzo, ano sa tingin mo ang maaaring gawin ng isang binatang katulad mo upang mas mapalakas pa yung kanyang pananampalataya sa Panginoon? Hindi kasi ako naniniwala sa Diyos pero palagay ko, mas makabubuti kung mas ipapaunawa natin sa lahat na pwede kang maging mabuting tao kahit wala kang pinaniniwalaan. Sinasabi mo bang hindi na kailangan ng Diyos para maging mabuting tao? Kayo po nagsabi niyan. Lorenzo, kailangan ko ng matinong sagot. Tinatanong kita na maayos Sagutin mo ako na maayos. Sinasabi niyo po bang hindi maayos ang sagot ko dahil hindi ito naayon sa pananaw ninyo? Ang tanong ko ay ano ang magagawa mo para mas mapalakas pa ang pananampalataya ng isang kagaya mo sa ating Panginoon? Bibigyan kita ng halimbawa. Mahalin at sundin ang kanyang utos. Kaninong utos po? Sa Diyos, kanino pa ba? Utos po ng Diyos o utos ng taong sumulat ng 10 utos ng Diyos? Lorenzo, ang utos ng Diyos ay totoong iniutos ng Diyos. Tayo mga tao ay sinasabuhay ang kanyang utos sa pamamagitan ng pagsusulat nito sa mga libro o sa mga Biblia. Ibig sabihin, walang makakapagsabi na iniutos talaga yan ng Diyos? At paano mo nasabi? Dahil hindi naman totoo. At ano naman ang nagiging basyan mo para sabihin hindi totoo ang Diyos? Dahil hindi ko siya nakikita. Ang hangin, hindi mo naman siya nakikita. Bakit ka naniniwalang may hangin? Dahil nararamdaman ko ang hangin. Mismo, ang ating Panginoon ay nararamdaman natin kahit hindi natin nakikita. Ibig sabihin, ang Panginoon ay totoo. Para lang din siyang hangin na nararamdaman natin. Ang hangin ay isang elemento na totoong nararamdaman ng isang tao gamit ang kanyang pandama. Ang Diyos mararamdaman depende sa paniniwala. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay hindi naniniwalang may Diyos, hindi niya yun mararamdaman kahit na kailan. Sinasabi mong nakadepende ang pagiging totoo ng Panginoon sa paniniwala ng isang tao? Opo, mahirap sabihing totoo ang magic. Kung naniniwala ka na ang magic ay kagagawan lang din ng taong gustong manlinlang ng mga uto-uto. Lorenzo, hindi ka ba naturuan ng mga magulang mo na igalang ang mga usaping relihiyon? Patay na po sila Pero bago sila namatay, naturuan po nila kami ng mga kapatid ko na igalang ang paniniwala ng iba. At kung sakaling ipipilit ng iba ang paniniwala sa akin, may karapatan akong magayag din ng sarili kong paniniwala. At dito napapasok ang tinatawag nating paggalang sa opinyon ng isa't isa. Gusto mong igalang namin ang paniniwala mo pero sinasabi mong walang Diyos sa mismong harapan namin? Sinasabi ko lang po ang paniniwala ko. Kasi tinatanong niyo ako kahit alam niyo naman na hindi ako naniniwala sa sagot na gusto ninyo. Mr. Moreno, naniniwala po ba kayong mas matalino ako kaysa sa inyo? O di po ba? Nakakainsulto kapag tinatanong ka ng isang bagay na alam mong labag sa paniniwala mo. Nako, lumabas ka nga ng klase ko. Ngayon din. Utos mo ba ito ng Panginoon? Hindi. Utos ko ito. Kaya lumayas ka. Kung sinasabi niyong totoong Panginoon, masusundin ko siya kaysa sa inyo. Kaya hindi po ako lalabas. Kung hindi ka lalabas, ako ang lalabas. Lalabas na po ako. Gigil na gigil ang kanilang guro ng mga sandaling yon. Pero para kay Lorenzo, wala naman siyang ginawang mali. Pinaliwanag lang niya kung ano sa tingin niya ang pinaniniwalaan niya. Ang ganong klaseng pag-uugali ang madalas kainisan sa kanya ng mga tao. Dahil hindi siya naniniwala sa paniniwala ng nakararami. Ang tingin sa kanya ng mga tao ay masama. Pinuntahan na lamang ni Lorenzo ang room ng kanyang kakambal na si Martino. Sa tapat na lamang siya tumambay. Mag-uuwian na rin naman nila kaya minabuti niyang hintayin na lamang doon ng kapatid. Makalipas lang ang halos 1 oras, tumunog na rin ang bell. Pagkalabas ni Martino ay agad itong lumapit sa kanya. Oh, kanina ka pa ba dyan? Bakit nandiyan ka? Wala ba kayong klase sa huling subject nyo? Meron. Pinalabas ka na naman siguro ni Mr. Moreno, no? Ganun na nga nangyari. Ano na naman ba'y ginawa mo? Alam niya naman na hindi ako naniniwala sa paniniwala nila pero palagi niya akong tinatawag at tinatanong. Pinaliwanag ko lang yung mga paniniwala ko tapos ayun,
Nagalit siya. Ang sabihin mo, pinamukha mo na naman na hindi totoo ang Diyos. Siya ang nagtulak sa akin para gawin yun eh. Bakit kasi hindi mo subukan magbasa ng Biblia? Para naman Para saan? para maintindihan mo na totoong may Diyos. Ay nako, kung ipipilit mo na naman yan, tatagal tayo ng 5 oras dito sa kinatatayuan natin. Naku, bahala ka nga. Tara na. Kung hindi lang natin pag-uusapan ng tungkol sa relihiyon, palagi tayo magkakasundo. Hindi na nagsalita ang binatang si Martino. Naglakad na lamang ito palayo. Sinundan na lamang din yun ni Lorenzo hanggang sa makasakay na sila sa tricyclean at hindi pa rin sila nagpapansinan. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, napansin agad sila ni Aling Sesa. Bakit nakasimangot itong si Martino? Nag-away na naman ba kayo? Ho? Hindi po, Lola. Yung totoo. Pinalabas siya ng teacher nila kasi nakipagtalo na naman siya kung totoo ang Diyos o hindi. Lorenzo, totoo ba sinasabi nitong kakambal mo? Opo, nakipagtalo ako. Pero sinagot ko lang naman yung mga tanong niyang naaayon sa paniniwala ko. Lorenzo naman, ilang beses ba kitang sasabihan na wag mong pasasakitin ang ulo ng teacher mo? Lalong-lalo na yung si Mr. Moreno. Sa lahat ng subject, sa kanya dapat mas nagpapakabait dahil tungkol yun sa Diyos. Tama. Na kung saan hindi ko naman pinaniniwalaan. Bakit ba hindi ka naniniwalang may Diyos? Pinalaki ko naman kayo ng maayos kahit ako lang mag-isa. Hindi ko naman kayo tinuruan na maging masama Bakit po? Pagiging masama po bang maging kagaya ng paniniwala ko? Hindi naman sa ganoon. Ang sinasabi ko lang naman, ginawa ko ang makakaya ko para lumaki kayong malapit sa Panginoon. Pero ikaw, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo. Kung nakikita niyo po ba bilang sakit ang pagiging kagaya ko, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po kayo hahawan. Uy! Maayos ka nga sa mga sinasabi mo. Nawawalan ka na ng galang Kailangan ko nang pumasok. Nangangati na pa ako. Bumuntong hininga na lamang ang matandang si Sesa. Dumiretso naman si Lorenzo sa kanyang silid. Agad niyang hinubad ang kanyang sapatos at saka humiga sa kama. Kahit siya, hindi niya rin naman maintindihan kung bakit lumaki siyang pilosopo sa maraming bagay. Namulat siya sa ideyang ang mga bagay lang na nakikita at nahahawakan ang maituturing na tunay. Kung minsan, iniisip niya na hindi siya normal. Hindi kasi siya kagaya ng ibang binata. Mga bata pa lang sila, parang matanda na siya mag-isip. Sa murang edad, naisip na niya na ang paniniwala sa hindi nakikita ay isang malaking kalokohan. Sinubukan naman niyang paniwalaan ang paniniwala ng kanyang lola at kapatid. Pero kahit na anong gawin niya, palagi na lang niyang kinukwestiyon lahat ng turo ng simbahan. 4:00 na ng madaling araw nang magising siya. Naisip niyang galit sa kanya ang lola nila dahil hindi man lang siya ginising para kumain. Lumabas siya ng kanyang silid. Wala sa maliit nilang sala ang kanyang lola. Kadalasan kasi mga ganong oras ay gising na ang matanda. Naghahanda para sa tinitinda nitong kakanin. Sumilip siya sa silid na matanda. Nakita niyang nakahiga pa rin yun at balot na balot ng kumot. Hinipo niya ang noo nito. Nagtaka siya nang malaman na hindi normal ang init ng katawan nito. Lola, nilalagnat ka. Yung bintana. Sara! Yung aswang! Papasok! La, anong sinasabi niyo? Teka, hintayin niyo lang ako Kukuha lang ako ng gamot. Oh, anong ginagawa mo sa kwarto ni Lola? May sakit si Lola May sakit? Uulitin ko pa ba? May gamot ako rito, teka. Napainom nila ng gamot ang matanda. At makalipas nga lang ng 1 oras ay naging maayos na rin ang pakiramdam nito. Mag-uumaga na nang magkamalay na ang matanda. Nagtataka ito kung bakit sa tabi na nito nakatulog si Martino, habang si Lorenzo naman ay nakaupo lang sa gilid. Bakit kayo narito? Nilalagnat ka kaninang madaling araw Ako? Nilalagnat? Opo, may sinasabi ka pang ang mga aswang Aswang? Talagang sinabi ko yon? Opo, hindi nga rin ako makapaniwala na bukod sa Diyos, naniniwala ka rin may aswang. Umayos ka nga. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Lola, totoo ba talaga may aswang? Nako, gising na. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi ang aswang.
Pero totoo naman talagang may ganon. Meron ba nun dito sa atin? Oo, noon. Pero hindi ko alam kung meron pa nun dito. Lalo na sa panahon ngayon. Unti-unti nang nagiging moderno ang mundo natin. Ayaw ko na lang pong magsalita. Mas mabuti pang ang wag na. Ang mabuti pa, maligo na kayo at magluluto na ako ng pang-agahan. Mamaya papasok na kayo. Magpahinga ka na lang la. Ako nang bahala magluto ng agahan. Sawa na ako sa sunog na isda, no? Di huwag kayong kumain. Napapailing na lamang si Martino. Lumabas na rin ito at sinimulan na ring lutuin ng kanilang agahan. Habang si Lorenzo, binabasa na lamang ang mga nakasulat sa kanyang notebook. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, bigla niyang naisip ang aswang na sinabi ng kanyang lola. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi yun mawala-wala sa kanyang isipan. Na kung tutuusin, hindi na niya dapat na binabalikan ng mga bagay na para sa kanya wala namang kwenta. Mabilis na lumipas sa mga oras. Matapos masigurong nasa maayos ng kalagayan ng kanilang lola, pumasok na rin sila sa kanilang paaralan. Normal lang na araw para kay Lorenzo ang bagay na yon. Kagaya ng laging nakasanayan, papasok siyang walang gaanong kinakausap. Magsasalita lang din naman siya kapag may kumakausap sa kanya. Ang ganong klase ng ugali ang naging dahilan kung bakit siya iniiwasan ng karamihan. Ang tingin kasi sa kanya ng mga tao, isa siyang malaking weirdo. Mag-isa ang binatang si Lorenzo nang sumapit na ang kanilang break time. Wala ni isa ang gustong makiupo sa kanya. Habang kumakain ay napansin niya si Mr. Moreno na papalapit sa kanya, dala ang binili nitong sandwich at tubig. Naghahanap talaga ito ng sakit ng ulo Magandang araw, Lorenzo. Bakit mag-isa ka lang dito? Wala ka bang kaibigan? Kung meron, hindi ka naman makakaupo dyan. That's why mahalaga ang pakikihalubilo. Para magkaroon ka ng kaibigan. At ang pagkakaibigan ay nararapat lang na nakapagitna ang Diyos, kagaya na lang din ang relasyon ng babae at isang lalaki. Hindi ko naman kailangan ng kaibigan Kaya ko mabuhay na mag-isa. Alam mo ba ang kasabihang No man is an island? Kasabihan niya ng mga taong takot mabuhay na mag-isa. Kasi hindi nila kayang walang inaasahan. Lorenzo, hindi ko alam kung anong pinanggagalingan ng mga sinasabi mo, pero sana patawarin ka ng Panginoon. Bakit to? Wala naman akong ginagawang mali Ang hindi manampalataya sa Kanya ay isang malaking pagkakamali. At ang guluhin ng utak ng may mga sariling paniniwala ay hindi pagkakamali? Alam mo, kakainin ko na lang itong pagkain ko. Pwede ba akong umupo rito? Kanina ka pa nga po nakaupo Napapailing na lamang ang guro na si Mr. Moreno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ang bagay na nasa kamay ni Mr. Moreno. Isang pulseras na may palawit na tatsulok. Kakaiba ang disenyong yon para kay Lorenzo, pero hindi na lamang niya pinansin. Mabilis na nagdaan ang mga oras, dumating na nga ang 5:00. Pagtunog pa lang ng bell ay nag-uunahan na agad ang mga estudyante sa paglabas. Habang naglalakad, napayuko na lamang siya nang makita ang binatang si Emil. Nakilala niya lamang ito sa isang event sa kanilang school at mula noon palagi na siya nitong kinakausap. Uy, Lorenzo! Long time no see Seryoso? Araw-araw mo akong ginugulo, no? May gagawin ka ba mamaya? Gusto mo sumama? Ayoko. Sama ka na, minsan lang naman Bakit mo ba ako sinasama? Kasi magkaibigan tayo. Sino nagsabi? Ako. Wes, nagkakamali ka. Bigla siyang inakbayan ni Emil dahil dito ay napansin na niya ang suot-suot nitong pulseras na kagaya ng kay Mr. Moreno. Nagsalubong ang kanyang kilay at saka inalis ang braso ng lalaki. Magsyota ba kayo ni Mr. Moreno? Wala. Uy, sandali lang. Sama ka na sa amin. Mag-ghost hunting kami. O pwede ring aswang hunting. Napatigil si Lorenzo. Narinig na naman niya kasi ang salitang aswang. Medyo iritado na siya sa bagay na yon, pero hindi niya alam kung bakit parang interesado siyang pag-usapan yon. Gaano katotoo ang aswang?
Gaano ka totoo? Kasing totoo ng dibdib ni Ma'am Dina. Siya ka rin pala sa nagpapantasya sa kanya. Ah. Iba na lang kausapin mo. Hindi ako interesado. Eh bakit? Sino bang hindi magkakagusto kay Ma'am? Maganda, sexy, matalino, matangkad at maputi, di ba? Parang mas masarap pakinggan yung aswang kaysa sa mga sinabi mo eh. Hindi na hinintay pa ni Lorenzo na makapagsalita ang lalaking si Emil. Naglakad na rin ito ng mabilis. Hindi sila nagsabay umuwi ni Martino nung hapon na yon. Hindi pa rin kasi sila nagpapansinan. Habang naghihintay siya ng tricycle sa terminal, nakita niya ang babaeng guro na si Dina na nag-aabang din pala ng masasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ring may suot ng pulseras ito. At ang pulseras na yon ay kagayang-kagaya ng kina Emil at Mr. Moreno. Ang pangit naman ang disenyo ng pulseras na yon, pero bakit kaya maraming bumibili? Iiling-iling na lamang siya. Nang dumating na ang tricycle ay agad na rin siyang sumakay. Pag-uwi nila sa bahay nila, naabutan niyang naroon na pala si Martino. Nagpapakulo na ito ng tubig at hindi pa nakakapagpalit ng damit. Anong ulam? Mukha bang ulam ang nakasalang dito? Hindi naman yan ang dahilan kaya ako nagtatanong eh. Nagugutom na ako. Wala kang katulong dito, no? Kumilos ka na mag-isa. Bakit? Nasaan si Lola? May sakit na naman. Mabigat ang pakiramdam, mainit ang katawan. Tutulog? Kesa nagtatanong ka, bakit hindi mo nalang puntahan? Maya-maya. Lola, may sakit ka raw? Oo nga eh. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkasakit ulit. Ayos naman na ako kanina. Eh baka nabinat ka yata. Apo, huwag kayong masyadong kumakausap ng hindi nyo kilala. At huwag kayong basta-basta sasama sa kung sino-sino lang. Mali po yata kayo ng kinakausap la. Eh, nasa labas po yung dapat makarinig niyan eh. Basta, makinig na lang kayo sa akin. Para naman ito sa kaligtasan ninyo. La, bakit kung magsalita kayo parang nasa bingit na naman ang kamatayan ng pamilya natin? Basta, huwag kayong sasama at makikipag-usap sa kung sino. Sabihan mo rin ang kapatid mo. Eh kung ano man ang dahilan nyo, sige po. Hindi mawala-wala sa utak ko ang aswang. Yan na naman tayo eh. Totoo ang aswang. O tapos? Mapanganib ang mga aswang, Lorenzo. Balang araw, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Paano ka maiintindihan yan eh? Wala namang pinaniniwalaan niya kundi sarili niya lang. Bakit? Anong gusto mong paniwalaan ko? Yung kwento mong mas malabo pa sa sabaw ng dinuguan? Anong kwento? Kwento tungkol sa nakita mong mabilis gumalaw nung bata pa tayo. Eh bakit? Totoo naman talaga yung nakita kong yun eh. Kung ikaw lang ang nakakita, hindi yun totoo. Hindi mo nga magawang pagkatiwalaan sarili mo tapos gusto mo magtiwala kami sa'yo. Lola epal na naman. Kahit na kailan talaga, para kayong aso at pusa. Lumabas ka na nga muna, Lorenzo. Mag-uusap kami ni Lola. Bakit? Tungkol saan? Tungkol sa Diyos. Bakit? Interesado ka ba? Salamat na lang. Pumasok na lamang si Lorenzo sa kanyang silid. Binuksan na lamang niya ang libro niya. Nagbasa-basa na lang siya hanggang sumapit na ang gabi. Natigil na lang ang kanyang pagbabasa nang marinig niyang tila natataranta na si Martino sa sala. Lumabas ang binata. Pagtingin niya, nakita niyang binubuhat na ni Martino ang kanilang lola. Oh, anong nangyari? Bakit mo pinatulog sa sahig? Sira ulo ka ba? Naimatay si Lola. Tulungan mo ako. Dadalhin ko siya sa albularyo. May sarili na bang ospital ang albularyo? Doon ang sinabi ni Lola eh. Kaya tulungan mo na lang ako, visit ka. Marami nilang inalalayan ng matanda. Dinala nila ito sa bakuran at agad din namang nakapara ng tricycle ang lalaking si Lorenzo. Manong, sa Sitio 4 po. Pinandar agad ng matandang driver ang tricycle. Hindi naman kalayuan ang tinitirhan ng albularyo mula sa kanila. Kaya agad din naman silang nakarating doon. Tao po! Tao po! Anong kailangan? Siya, anong nangyari sa kanya? Magkakilala kayo? Ano ba nangyari sa kanya? Sigurado kang hindi ka naging kabit ni Lola? Ano ba pinagsasabi nitong taong ito? Huwag niyo na pong intindihin yan. Sira ang ulo niyan eh. Ito po si Lola, nahimatay. Pero bago yun, sabi niya puntahan daw namin itong address na ito.
Agad silang pinapasok ng matandang si Hector. Inasikaso nito ang lola nila. Pinahiga sa papag at nilagyan ng kung ano-anong langis sa palad at sentido. Habang ginagawa ni Mang Hector ang panggagamot, napapasalubong na lamang ang kilay ni Lorenzo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang daming tao na naniniwala sa mga albularyo. Para kasi sa kanya, ang tanging dapat lang pagkatiwalaan pagdating sa kalusugan ng tao ay ang mga doktor. Wala bang ginawa ang lola ninyo bago siya nagkaganito? Laging naalis si Lola. Naglalako ng kakanin. Pero wala naman siyang nabanggit sa amin na may nararamdaman siya bago yan. Kung ganon, masama ang kutob ko. Bakit po? Ano pong sa tingin niyong nangyari kay Lola? Malakas ang inala ko na meron siyang nakadaupang palad na aswang. Sandali. Sinasabi niyo bang meron na namang aswang dito sa atin? Matagal naman nang may aswang dito sa atin, pero hindi lang talaga natin malaman kung sino. Kasi nakakatawang tao sila. Isa pa, hindi lang dito sa atin meron, sa buong probinsya natin. Pwede po ba ako magtanong? Ano itatanong mo? Nilikha din ba ng Diyos ang mga aswang? Di ba ang sabi ng mga relihiyosong tao kagaya ng kakambal ko, lahat ng may buhay sa mundo, Diyos ang gumawa? Tama ka. Lahat nga ng may buhay sa mundo ay likha ng Diyos. Pero ang mga aswang, itinuturing silang patay o walang buhay sa simula pa lang. Dahil ang kaluluwa na meron sila ay hindi nanggaling sa kaharian ng Panginoon. Sila ay nanggaling sa kaharian ng Diablo. Kaya ang mga aswang, hindi sila nilikha ng Diyos. Isa silang mga nilalang na kailangan mawala sa mundong ito. Paano niyo sila ituturing na patay kung, Mang Hector, magiging maganda na ba ang kalagayan ni Lola? Teka, nagsasalita pa ako eh. Hindi mo ito moment. Moment ito ni Lola. Magiging maayos na rin ang lola mo. Kailangan ko lang muna siyang obserbahan. Ano ba talagang naging dahilan kung bakit siya nagkasakit? Ang isang tao, kapag meron siyang nakatitigan na aswang ng higit sa 10 minuto, nagkakaroon ng pagkakataon na mapasok ang kamalayan ng isang tao. Ginagawa nila ito kapag gusto nilang kontrolin ang biktima nila. Itong dahilan kung bakit nagkasakit ang lola ninyo. Parang hipnotismo? Tumpak! Bakit naman gagawin ng aswang yung kay Lola? Malalaman nyo rin sa oras na sabihin na sa inyo ng lola ninyo. May isa pa sana akong katanungan. Iisa pa talaga. Pambihira to. Hayaan mo siya. Gusto ko mga tinatanong niya eh. Sige, ano mang itatanong mo, iho? Naging kabit ka ba ni Lola? Manahimik ka na lang. Napakamot na lamang sa ulo si Lorenzo. Makalipas pa ang halos 1 oras, muli nang nagkaroon ng malay matandang babae. Nagtataka pa nga ito nang mapansing nasa ibang bahay ito. Agad na pumasok ulit ng bahay ang kambal nang marinig nilang nagkamalay na ang kanilang lola. Naabutan nila itong nilalagyan ni Mang Hector ng langis sa sentido nito. Uy, ang sweet ah. Uy, mais ka nga. Maayos na ang kalagayan ng lola ninyo. Naku, mabuti naman kung ganun. Lola, paano kayo nagkakilalang dalawa? Si Hector ay kumpare ng lolo ninyo. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala magkakilala kayo. Kayong dalawa, mag-iingat din kayo. Sinabihan na po ako ni Lola. Bakit? Wala naman kaming kasalanan sa aswang ah. Makinig na lang kayong dalawa. May ibibigay akong pangontra para sa inyong dalawa. Heto, suotin niyo ang kwintas na ito. Kapag sinuot niyo ito, maiilang ang mga aswang na lapitan kayo. Isang kwintas na may palawit na ano ito? Gintong pangil. Hindi ito ginto. Tanso lang ito na may halong bakal. Alam ko, pero may kasamang orasyon at ritual ang kwintas na yan, pangontra yan sa mga aswang. Kaya lagi niyong dapat suot yan lalo na kung lalabas kayo ng bahay. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Lorenzo. Pinakita niyang isinuot niya ang kwintas. Pero ang totoo, pag-uwi nila ay agad niya rin naman itong inalis sa kanyang leeg. Hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Makalipas pa ang ilang araw, tuluyan ng gumanda ang pakiramdam na matandang si Cesa. Nakakapaglako na ulit ito ng mga tinda nitong kakanin. Si Lorenzo at Martino naman ay naging abala sa pag-aaral. Nalalapit na rin kasi ang kanilang exam. Ano na naman bang kailangan mo sa akin?
Wala naman. Gusto lang kitang samahan kumain eh. Bawal ba? Hindi naman bawal pero ayoko. Ano? Di ka pa rin masasama sa aswang hunting? Hindi ko pala tapos dyan sa bagay na yan. Kulang pa kasi kami ng isa eh. Ayoko nga. Bakit ba kasi ayaw mo? Hindi mo ba nababalitaan? Ang alin? Si Ma'am Dina buntis? Hindi totoo yun. Hindi yun. Ang alin nga? Sa ibang level, may mga nawawalang estudyante. 4 na nawawala mula nung Lunes. Saan mo naman nabalitaan yan? Wala nga kumakalat na ganyan dito sa school natin eh. Narinig ko sa faculty. Tapos tatanungin mo ako kung nabalitaan ko? Basta, ayaw kong sumama. At baka pati ako mawala rin. Hindi naman ako kidnapper ah. Hindi nga, pero parang. Tapos ka na agad kumain. Wala pang bawas yung pagkain mo ah. Hindi pa ako tapos. Dilipat lang ako ng upuan. Kaya huwag mo na akong sundan bago pa ako mawalan ng gana. Mag-isang kumain ang binatang si Lorenzo sa sulok. Sanay naman na siyang walang kasabay. Sadyang si Emil lang naman talaga ang nagpupumilit na kaibiganin siya. Habang nanguya, napapaisip siya kung ano nga ba talaga ang nangyari sa mga estudyanteng nawawala. Hindi rin nila alam kung bakit parang hindi yung pinapaalam sa buong school. Tingin ni Lorenzo, ayaw ng mga namumuno na madungisan ang pangalan ng paaralan nila. Natapos na rin ang break time. Bumalik na si Lorenzo sa kanilang silid. Wala naman siyang gana. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na sana niyang pasukan ang subject ni Mr. Moreno. Pero sa ngalan ng attendance at ang karagdagang grado, tinitiis na lamang niya ang mga naririnig niya. Bukod sa tingin ni Mr. Moreno, pinakaayaw niya lang talaga ay ang tinatawag pa siya para sumagot. Hindi maaari magsama ang babae at lalaki sa isang silid kung sila ay hindi pa kinakasal. Labag sa paningin ng Diyos ang pagsasamang walang basbas ng simbahan at ng Panginoon. Kaya nga sa panahon ngayon, mas mainam pa rin na alam nating magpigil, magtiis at igalang ang katawan ng isa't isa. Ang isang relasyon na pinagigitnaan ng Panginoon ay siyang pinagpapala. At sa tingin nyo, tama ba ang ginagawa ng ibang magkarelasyon na bago sila magpakasal nagsasama na sila sa iisang bahay? Ikaw Lorenzo, anong masasabi mo? Magandang hapon po Mr. Moreno. Seryoso po ba kayo na akong gusto niyong sumagot sa katanungan na yan? Oo naman. Bakit naman hindi? Parte ka ng klaseng ito. At tingin ko, marami naman kaming matututunan sa iyo. Alam ni Lorenzo na balak lamang siyang ipahiya ng kanilang guro. Kaya siniguro niyang sa sandaling yon, hindi siya ang magmumukhang tanga. Tinatanong niyo ako kung tama bang magsama ang babae at lalaki sa iisang bahay nang hindi pa kinakasal? Ang sagot ko po tama. Paano mo naman nasabing tama? Marahil sa pananaw ng mga kagaya niyong sumusunod sa utos ng simbahan ay mali yun. Pero para sa akin na mas tinitingnan ng pagiging praktikal, tama lang na magsama sila bago ikasal. Unang-una, kung magsasama sila sa iisang bahay ng ilang taon bago ang kasal, mas magkakaroon sila ng panahon para kilalanin ang mga sarili nila. Yun ang magsisilbing practice nila bilang mag-asawa. Makakatulong to sa kanila sa pagdedesisyon kung kakayanin ba nila ang buhay mag-asawa o hindi. Mas makikita nila ang mga kahinaan at kalakasan ng bawat isa dahil mas magkakaroon sila ng oras na tutukan ng isa't isa. Kung magsasama lang sila pagkatapos ng kasal, pareho silang mangangapa sa buhay mag-asawa. Wala silang alam At dahil wala silang alam, makikialam ang mga magulang nila. At dahil makikialam ang magulang nila, mawawala na ng saysay ang salitang pag-aasawa. Mas mahihirapan silang makilala ang bawat isa kung saka lamang sila magsasama. Pero kung matagal na silang magkasintahan, hindi ba dapat kilala na nila ang isa't isa? Iba ang buhay magkasintahan sa buhay ng pag-aasawa. Nagbabago ang ugali at pag-iisip ng tao kapag nagiging mag-asawa na sila Yung magkasama sa isang bubong, marahil dahil sa mga responsibilidad, sa mga bayarin, sa mga obligasyon at dahil na rin sa pagkakaroon ng dagdag na mga goal na dapat maabot. Seryosong usapin na ang pag-aasawa Iba ang pagkakakilala mo sa kasintahan mo noong nobyo o nobya mo pa lang siya. Magkakaroon pa rin ng pagbabago sa kanya sa oras na kinakailangan na niyang magseryoso sa buhay At ang mga pagbabago na yon ay hindi mo agad makikita kung hindi mo yun malalaman bago ang kasal. Kaya naman, para hindi tayo matali o makulong sa mga maling tao,
Para sa akin, mas maganda kung magsasama na muna kayo bago kayo ikasal. Sa pagli-live-in pa lang, malalaman mo na kung anong klaseng tao siya bilang asawa, hindi bilang kasintahan. Sinasabi mo bang hindi na mahalaga ang kasal kasi mas mainam na mag-live-in na muna para makilala ang mapapangasawa mo? Ganun ba? Wala naman akong sinasabi na hindi mahalaga ang kasal. Pero sinasabi ko lang na huwag nating gamitin ang kasal para diktahan ng tao paano niya kikilalanin na mapapangasawa niya. Huwag nating hayaan na ang kasal ang maging dahilan kung bakit hindi tayo makawala sa mga taong hindi natin dapat pinapasok sa buhay natin. Paano mo kami mapapasang-ayon sa mga sinasabi mo? Naranasan mo na bang magkaroon ng asawa? Nagtawanan ng buong klase. Nakaramdam ng pagkapahiya si Lorenzo noong mga oras na yon. Pakiramdam niya ay sinimulan na ni Mr. Moreno na mangyari ang binabalak nito. Huminga si Lorenzo na malalim. Hindi siya papayag. Ano po sa tingin niyo ang mararamdaman niyo kapag meron kayong ninakaw na mahalagang bagay para sa iba? Ha? Wala itong koneksyon sa pinag-uusapan natin. Kung masasagot mo, meron. Anong mararamdaman ko kapag may ninakaw akong mahalagang bagay sa ibang tao? Hindi naman ako ganong klase ng tao eh. Sabihin na natin na kunwari, masama kang tao. Kung masama akong tao, malamang kakabahan ako. Baka mahuli ako eh. Matatakot. Di ba gano'n naman ang mga magnanakaw? Gagawa sila ng kasalanan pero kapag nagawa na nila saka lang nila may isip na mali ang ginawa nila. Yun dahil sa pagiging makasarili nila at sakim. Paano nyo nasabi yan? Naranasan nyo na rin po bang magnakaw? Ha? Naranasan nyo na po bang magnakaw? Yung pong tanong ko ngayon. Malamang hindi. Bakit nyo po alam ang mga bagay tungkol sa mga magnanakaw? Hindi mo naman kailangan maranasan para malaman mong isang bagay. Minsan, kailangan mo lang ding matutuhan at matuklasan. Mismo? Anong mismo? Kayo na rin ang sumagot ng tanong niyo sa akin kanina kung naranasan ko na bang magkaroon ng asawa. Iniinsulto mo ba ako? Tinatanong po kita kanina kung sigurado po kayo na tatawagin niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Sinasagot ko lang ang mga tanong ninyo nang hindi naaayon sa mga sagot na gusto niyong marinig. Upo na po ako. Okay lang po ba? Maraming salamat po. Natameme na lamang ang matandang guro. Pero sa kaloob-looban nito, parang gusto na nitong sumabog. Habang si Lorenzo naman, lihim na nagdiriwang ang kanyang puso. Pakiramdam niya, naipanalo niya ang argumentong sinimula ng isang matandang sabik siyang mapahiya. Maya-maya ay tumunog na ang bell. Nauna nang tumayo sa kinauupuan ng binatang si Lorenzo nang marinig ang hudyat ng uwian. Hindi na niya nilingon pa si Mr. Moreno dahil alam niyang masama na naman ang tingin nito sa kanya. Sa kakamadali niya, nakabanggaan niya sa pasilyong babaeng guro na si Dina. Ang guro na halos pinagpapantasyahan ng lahat ng lalaking estudyante. Ayos ka lang ba? Pasensya na at hindi kita nakita. May tinitingnan kasi akong papel eh. Ayos lang naman po. Hindi rin ako nakatingin kaya kasalanan ko rin. Sandali lang. Ikaw yung kapatid ni Martino? Kambal ba kayo? Magkamukha kayo eh. Sa kasamaang palad, opo. Kambal nga kami. Alam mo bang tuwang-tuwa ang mga guro sa kanya? Lalong-lalo na si Mr. Moreno kasi talagang malapit sa Panginoon ang kambal mo eh. Ayos yan. Ikaw rin. Kilalanin mo rin ang Panginoon. Ay, Huwag na po kayong magtangka, ma'am. Malapit nang mapanot si Mr. Moreno sa konsumisyon sa akin. Isipin niyo na lang po na hindi bagay sa babae kapag panot. Sige po, aalis na po ako. Sige, bye. Pagtalikod ng guro sa kanya, sa hindi malamang dahilan ay meron siyang naamoy na kakaiba mula roon. Mabango naman si Dina, pero hindi maintindihan ni Lorenzo kung bakit siya nakakaamoy ng parang malansa. Nang lingunin niya ulit ang babaeng guro, nagtaka siya kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan sa ngiti nito sa kanya. Nung oras na yon, nakaramdam siya ng pagkahilo. Agad-agad na sumama ang kanyang pakiramdam. Napahawak siya sa pader nang maramdamang parang tutumba siya. Uy! Anong nangyayari sa'yo? Nakita na lang niya si Emil sa gilid niya. Nakaalalay na ito sa kanya. Dinala siya nito sa klinik. Pagdating niya roon, naroon si Dina.
Ang babaeng guro ang umasikaso sa kanya. Nung mga sandaling yon, nagtataka siya kung bakit ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Dahil sa pagkahilo niya, hindi na niya gaanong naririnig ang pinag-uusapan ni Emil at Dina. Nagtataka siya kasi base sa nakikita niya, parang malapit sa isa't isa ang dalawa. Hindi maganda ang kutob niya, kaya kahit nahihilo, tumakbo siya palabas ng klinik. Nakasalubong niya ang kakambal na si Martino. Hinawakan niya ito sa balikat at takmang tutumba. Uy, ano bang problema mo? Tulungan mo ako. Ano? Nahihilo ako eh. Uy, Lorenzo! Pumasok ka raw sa klinik, sabi ni Ma'am Dina. Ayoko. Uuwi ako. Martino, alalayan mo ako. Gusto kong umuwi. Ayoko rito. May kakaiba sa school na ito. Nagtataka ang lalaking si Martino. Kilala niya si Lorenzo. Alam niyang hindi basta-basta magsasalita ng kawirduhan ng kanyang kakambal kung wala lang. Kaya kahit nainis siya rito, inalalayan niya lang ito palabas sa kanilang paaralan. Agad silang sumakay sa tricycle. Nang makauwi, takang-taka ang kanilang lola sa kanila. Nag-alala itong lumapit sa kambal. Nang maiupo na ni Martino ang kakambal niya, ay sa kanan nito sinabi kung ano ang nangyari. Anong nangyari sa kanya? Bakit nanlalata itong si Lorenzo? Hindi ko alam dyan. Galing yan sa klinik kanina eh. Pero tumakbo palabas. Nakasalubong ko siyang ganyan na. Ayaw niya magpaklinik. Mas gusto niyang umuwi. Lorenzo, anong nangyari? Anong masakit sa'yo? Bakit ganun siya? Nandito ba siya? Bakit ko siya naririnig? Uy, Buang. Sino bang sinasabi mo? Nandito na tayo sa bahay. Hindi, nandito siya. Tawagin mo nga si Hector. Bakit la? Ano ba sa tingin niyo nangyayari sa kanya? May nangyayaring hindi tama. Nagmamadaling makalabas ng bahay ang lalaking si Martino. Pagbalik nito ay kasama na nito ang albularyo. Agad nitong sinuri ang kalagayan ng binatang si Lorenzo. Nalaman agad nito na may kinalaman ng aswang sa nangyari. Hindi nagsayang ng oras ang albularyo. Kung anong ginawa nito kay Aling Sesa ay siya ring ginawa nito kay Lorenzo. Isang oras lang ang nakalipas na wala na rin ang mataas na init ng katawan ng binata. Kalaunan na ay nagkaroon na rin ito ng malay. Nagtataka habang salubong ang kilay na nakatingin sa kanila. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan. Tinulungan ka namin para gumaling ka. Gumaling? Ano bang nangyari sa akin? Inuwi ka ni Martino ng mataas ang lagnat mo. At may mga sinasabi ka sa amin na hindi namin maintindihan. Gaya ng alin? Sabi mo, nandito siya kasi naririnig mo. Sino? Aba, ewan ko sa iyo. Iho, naalala mo ba mga nangyari bago ka nagkasakit? Baka may aswang kang nakadaupang palad. Wala akong aswang na nakadaupang palad kasi wala namang aswang. Isipin mong maigi. Bago ang nangyari, ano ang mga naalala mong tingin mo ay weirdo? Sino yung huli mong nakausap? Sandaling napaisip ang binatang si Lorenzo. Bigla na lamang bumalik sa isipan niya ang babaeng si Dina. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng kaba na hindi naman niya alam kung saan ang gagaling. Yung huli kong nakausap? Anong meron? Malaki ang tsansa na ang huli mong nakausap, siya ang aswang na balak kang kunin. Si Martino lang yung huli kong nakausap habang nasa tricycle kami. Buang, nanlalata ka na nun. Ang sinasabi ni Mang Hector, yung huli mong nakausap bago ka magkaganon. Hindi ko maalala eh. Nagkaila na lamang ang binatang si Lorenzo. Bukod kasi sa hindi naman siya naniniwalang may aswang, gusto niya rin munang malaman kung ano ang kakaiba sa gurong si Dina. Hindi ko talaga maalala eh. Huwag mo nang piliting maalala kung hindi mo talaga maalala. Hayaan mo na. Malalaman ko rin sa susunod na araw kung sino ang mga aswang dito. Marami ba sila, Mang Hector? Isa silang grupo. Pero hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino-sino sila. Nanahimik na lamang si Lorenzo ng mga sandaling yon. Wala siyang interes na pakinggan ang mga sinasabi ni Mang Hector. Mas pinili na lang niyang magpahinga sa kanyang silid kaysa maniwalang totoo ang mga aswang. Habang nagpapahinga siya, pumasok sa silid niya ang kakambal na si Martino. Salubong ang kilay ni Lorenzo. Oh, anong kailangan mo?
Alam kong may hindi ka sinasabi. Gaya ng ano? Gaya ng kung sino ang huli mong nakausap. Sabihin mo. Ang kulit mo. Sinabi ko na sa'yong hindi ko maalala. Nung nasa biyahe tayo pa uwi, narinig kong sinabi mo ang pangalan ni Ma'am Dina. Ha? Sinabi ko yun? Ang sabi mo, naririnig mo siyang nagsasalita, pero nasa biyahe na tayo nun. Ibig sabihin lang nun, nakakausap mo si Ma'am Dina. O ano ngayon? Ibig sabihin, aswang si Ma'am Dina? Paano naman magiging aswang si Ma'am Dina malapit yun sa Diyos? Siya nga yung huli kong nakausap eh. Di ba sinasabi na matanda kanina kung sino yung huli kong nakausap? Aswang yun? Meron ka pa bang ibang nakausap? Kasi imposibleng si Ma'am Dina yun eh. Kung wala ka nang sasabing matino, alam mo, mabuti pa umalis ka na lang. Oy, field trip natin sa susunod na linggo ah. Sasama ka raw, sabi ni Lola. Hindi ka pwedeng humindi. Nakapagbayad na ako kanina. Jesus, pambihira. Alam mo namang ayaw ko sa maraming tao eh. Eh di sana, hindi ka na nag-aral. Napapailing na lamang si Lorenzo. Humiga na lang siya. Nakatingin sa kisame. Napapaisip kung ano nga ba talaga ang nangyari at bakit bigla na lang siyang nanlanta. Makalipas ang maraming araw, dumating na rin ang kanilang field trip. Dahil ayaw naman ni Lorenzo nang manghinayang ang kanyang lola, pinilit na lang din niyang sumama. Saka malas-malasan pa, nakatabi niya sa upuan ng kakambal niya. Bakit ba kailangan dito ka pa umpo sa tabi ko? Bakit? Gusto mo bang nakaupo ko sa bubong? Kung pwede lang eh. Di ka na nga sana kasama eh. Yun nga ang gusto ko, di ba? Sus, kunwari ka pa. Oh, anong klaseng libro yan? Bakit mo tinatanong? Kasi gusto ko malaman. Libro to na bigay ni Mang Hector sa akin. Tungkol ito sa mga aswang. Lumang libro. Pero maganda raw ang kwento rito kasi totoong nangyari. Naniwala ka naman. Siguro kaya ka ganyan kasi ang layo ng loob mo sa Diyos no? Di ganyan pala ang ugali ng malapit sa Diyos. Pakialamero. Uy, kwentong aswang yan ah. Pwede ba, Hiram? Di naman tayo close Bumalik ka na nga sa upuan mo. Ay, sorry. Akala ko kasi si Lorenzo eh. Seryoso ka ba? Alam niyo ba, may nakita na kaming aswang nitong nakaraang gabi. Totoo ba yan? Ayaw niyo maniwala. Sumama kayo sa amin bukas ng gabi. Tuturo namin sa inyo kung saan namamalagi yung mga aswang. Mas maniniwala pa akong hindi ka naligo bago pumunta rito kaysa sa aswang na yan. Ay, bumalik na kayo sa upuan niyo at baka matumba pa kayo. Malas. Bakit si Mr. Moreno pa guardian natin? Hindi naman natin advisor yan. Sa mga lumipas na oras kung saan-saan sila nagtungo, lahat ng kilalang pasyalan ay napuntahan na nila. Bandang 6:00 ng gabi, tumigil na sila sa isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng matataas na puno. Sa parting yun sila maglalatag ng mga camping tent. Mga bandang 11:00 ng gabi, nagsimula na ang mga aktibidad na kanilang gagawin. Habang si Lorenzo nanatili lang sa loob ng tent niya. Nakatanaw lang sa mga yon at tamad na tamad. Wala naman akong gagawin dito, bakit pa ako sumama? Oh, Lorenzo, bakit ka nandyan? Ayaw mo bang sumali ron? Napalingon ang binata nang marinig niya ang tinig ni Dina sa gilid. Nakita niya ang babaeng guro na nakatingin sa kanya habang malapad ang ngiti. Sa hindi na naman malamang pagkakataon, naramdaman na naman niya ang kaba. Hindi siya tumingin sa babae. Bigla na lang kasi siyang nagkaroon ng kaisipan na baka maulit na naman ang nangyari. Wala akong gana eh. Bakit naman? Kung ayos lang po, huwag niyo po muna akong kausapin. Gusto ko pong mapag-isa eh. Sige, walang problema. Pag-alis ng babae, naamoy na naman niya ang lansa na nagmumula roon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya lang maamin sa sarili pero may kutob na rin siya na hindi pangkaraniwan ng babae. Labag man sa kalooban niyang isipin na hindi tao ang babae pero yun talaga ang nagsusumiksik sa kanyang utak. Sumpa ba to? Sumpa ba na maramdaman kong malapit na akong maniwala na may aswang? Noong mga sandaling yon, unti-unti na rin niyang tinitingnan ang anggulo na baka nga aswang si Dina. Iniisip na lang din niya na ito ang tamang pagkakataon para mapatunayan kung mali siya at tama sila Martino na totoo ang mga aswang. Kapag napatunayan kong totoo ang aswang, baka maniwala pa ako na totoo ang Diyos.
Natulog na lamang si Lorenzo ng mga sandaling yon. Nagising siyang dakong 2:00 na ng madaling araw. Pagtingin niya sa gilid niya, nakatulog na pala ang kanyang kakambal sa gilid. Sumilip siya sa labas. Tulog na rin ang lahat. Tahimik na ang paligid. Pero nakita niya si Dina na nagmamadaling naglalakad na parabang meron itong pinagkakaabalahan. Sa ganung oras, para kay Lorenzo ay nakakapagtaka yun. Kaya naman hindi na rin niya napigilan ng sarili na sundan ng babaeng guro. Anong gagawin nun sa gubat? Kahit na mag-isa lang, walang naramdamang kaba si Lorenzo. Kinakain siya ng kanyang kuryosidad. Parang hindi matatahimik ang kanyang kalooban hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang meron kay Dina. Nakapasok siya ng gubat. Madilim, tanging sinag lamang ng buwan ang nagsisilbing liwanag niya sa daan. Nakakainis. Bakit ko ba ito ginagawa? Sa kakalakad niya, bigla na lamang niyang narinig ang tinig ni Dina na tila may kinakausap. Gumilid siya at pinakinggan ang sinasabi ng babae. May sasama natin to sa mga bagong miyembro. Ang kaso nga lang, lumaban. May dalang baril tong mga ngaso na to eh. Dinali ko na bago pa siya nakapagpaputok ng baril. Nang marinig ni Lorenzo mga sinabing yon ng babae, mas lalo siyang naintriga. Mas lalo siyang napaisip kung ano nga ba talaga ang meron sa guro na yon. Maraan siyang naglakad, nakayuko at todo ingat sa bawat paghakbang. Pagsilip niya sa halamanan, nakita niya si Dina. Nakatayo habang nakatingin sa buwan. Wala na ang kausap nito. Pero napansin ni Lorenzo na tila merong taong nakahiga sa lapag. Palagay niya, yun ang taong tinutukoy ni Dina ng mga ngaso. Hindi gumagalaw ang lalaki. Kinabahan siya nang mapagtanto na baka wala na yung buhay. Pero mas lalo siyang kinilabutan nang makitang bigla na lamang nilapa ni Dina ang lalaking wala ng buhay. Para itong leon na gutom na gutom. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Sa puntong ito ay parang nakalimutan na niya ang sarili niyang paniniwala. Dahil sa nasaksihan niya, napatunayan na niyang totoo nga ang mga aswang. Gagi! Napalingon ng babaeng si Dina nang maramdaman siyang naroon. Medyo naaninagan niya ang itsura ng babae. Nanginig ang tuhod niya sa takot. Pero ginawa niyang lahat ng makakaya para makaalis doon. Ligtas naman siyang nakabalik sa kanilang tent. Nagising si Martino nang masagi niya ito. Napansin siya ng kanyang kakambal na parang hindi siya mapakali. Uy, anong nangyayari sa'yo? Uy! Bakit ka nanginginig? Napabangon si Martino. Si Lorenzo naman parang naninigas ang kamay. Sinampal siya ng malakas ni Martino at dahil dito tila natauhan siya. Kumalma ang kalooban ni Lorenzo. Anong nangyari sa'yo? Bakit galing ka sa labas? Martino, naniniwala na ako may Diyos. Ano? Totoong Diyos. Tama kayo. Pinagsasabi mo. Bakit? Nakita mo na ba si Jesus sa labas? Eh sabi mo maniniwala ka lang kapag nakita mo siya, di ba? Ang sabi ko, kapag napatunayan kung totoo ang aswang, ibig sabihin, totoo ring may Diyos. Eh teka, nakakita ka ng aswang? Hindi totoong hindi ko maalala kung sinong huli kong nakausap. Naalala ko yun, pero hindi ko lang sinabi kasi ayaw kong maniwala eh. Eh ano ba talaga? Diretsuhin mo na nga ako. Si Ma'am Dina. Si Ma'am Dina ang huli kong nakausap. Nagkatitigan kami ng matagal. Pag alis niya, ayun, nahilo ko bigla. Nung dinala nila ako sa klinik, naririnig ko yung boses niya na bumubulong sa akin. Hanggang sa tricycle, naririnig ko yun. Kaya mula nun, napaisip na ako kung anong meron sa kanya eh. Kaya ngayon, nung makita ko siyang pumasok sa gubat, sinundan ko siya. At nakita ko, may kinakain siyang lalaki, isang mga ngaso. Biglang nagtayuan ang balahibo ni Martino. Sa mga pagkakataong yon, malala ang kilabot niya dahil ang kwentong yon ay nanggaling pa mismo kay Lorenzo na alam naman niyang hindi gagawa ng kwento tungkol sa mga aswang. Si Ma'am Dina? Aswang? Yun ang nakita ko, Martino. Bukod pa ron, may naamoy akong malansa sa kanya kahit na mukha naman siyang naligo. Malansa?
Teka, tama. Anong tama? Nabasa ko kanina sa libro. Ang mga babaeng aswang daw, may amoy na malansa minsan. Ano yun? Amoy ng dalaw? Hindi. Amoy talaga yun ng mga babaeng aswang. Pero mahirap daw yung amoyin. Piling tao lang nakakaamoy. Yung mga taong may matatalas na pang-amoy. Ha? Ibig sabihin, aswang talaga si Ma'am Dina? Pambihira. Hindi ko inakala na maniniwala ko sa kabaliwan ninyo ni Lole. Hoy, hindi to kabaliwan, no? Totoo to. Kailangan nating seryosohin to. Meron pa akong hindi sinasabi. Ano? Nitong nakaraan, narinig ko rin sa faculty, may mga estudyanteng nawawala. Hindi rin nila alam kung saan napadpad yung mga nawawalang estudyante na yun. Hindi lang talaga inilalabas ng school natin dahil masisira sila sa publiko eh. At tingin mo, may kinalaman ng aswang doon? Oo, ang pagkakarinig ko kasi kanina kay Ma'am Dina, may nabanggit siya na may pandagdag miyembro sana sila kung hindi lang niya napatay yung mga ngaso. Ibig sabihin, totoo nga sinabi ni Mang Hector, meron silang grupo. Kailangan na nating ipaalam sa principal to. Hindi, wag muna. Ha? Bakit hindi? Kasi wala tayong kasiguraduhan kung sino pa ang mga aswang sa school. Baka mamaya yung principal aswang din. Sa mga pulis, doon natin sabihin. Useless, hindi sila maniniwala. Kailangan ko bang paliwanag sa iyo kung bakit? Hindi na. Hindi maganda tong nangyayari. Diyos ko Panginoon, gabayan mo sana kaming lahat na makauwi ng ligtas. Uy, ginagawa mo. Nagdarasal. Mabuti ba sumabay ka na? Pwede bang saka ako na gawin yan? Kanino ko lang sinabi na naniniwala na akong may Diyos eh. Naku, bahala ka sa buhay mo. Basta ako magdarasal. Noong mga sandaling yon, hindi na nakatulog ang magkapatid. Kinakabahan silang dalawa na baka makahalata sa kanila si Dina. Nanatili lang sila sa loob ng kanilang tent. Nakahinga sila ng maluwag nang mapansin nilang maliwanag na sa labas. Mapungay ang mga mata ng kambal. Pero kailangan na nilang magligpit para sa kanilang pag-uwi. Habang naglalakad pabalik ng kanilang service na bus, napansin ni Martino na tila may kulang sa mga kaklase niya. Dalawa ang nawawala. At parang wala namang pakialam si Dina na isa sa kanilang nagsisilbing guardian. Martino, bakit? May problema ba? Kanina pa kita napapansin na lingon ka ng lingon napansin ko lang po kasi na wala si Diego at Maria. Ah, si Diego at Maria pala. Maaga silang umalis kanina. May emergency daw sa bahay nila. Ano raw po yun? Hindi ko na inalam. It's a private matter. Baka tungkol sa pamilya. Ngumiti na lamang ang babaeng guro. Pero sa loob-loob ni Lorenzo at Martino, nung oras na yon, alam nilang nagsisinungaling ang babae sa kanila. Pagdating nila sa bus, nakatinginan si Lorenzo at si Dina. Agad namang umiwas ng tingin ng binata. Nababahala siya na baka may gawin na naman sa kanya ang babae. Habang umaandar ang bus, Martino, may tanong ako. Ano yun? Yung Diyos ba? Alam niya na agad kung sino yung mga aswang? Alam ng Diyos ang lahat, no? Bakit hindi na lang natin siya tanungin para malaman na agad natin kung sino yung mga iiwasan? Hindi nakikialam ang Diyos. Bibigyan niya lang tayo ng mga gabay. Hindi siya makikialam? Bakit? Hahayaan niya lang tayong mapahamak? Pagsubok itong binibigay niya sa atin. Kaya hahayaan niya lang tayong lagpasan to. Huwag kang mag-alala. Hindi niya naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin Kakayanin naman pala natin paano pa nasabing pagsubok yon? Ay naku, ewan ko sa'yo. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Lorenzo. Nakatulog na sila sa biyahe nung oras na yon. Hapon na nang makabalik na sila sa kanilang paaralan. Pagbaba nila ng bus, nakita nilang nakatingin pa rin sa kanya si Dina. Seryoso ang tingin nito sa kanya. Wala na ang ngiting lagi niyang nakikita. Hindi na lamang pinansin ni Lorenzo ang bagay na yon. Pumara na lamang sila ng tricycle. Pag-uwi nila, nagtataka sila kung bakit naroon si Mang Hector. Pagkakita pa lang nila sa mukha nito, nahalata na agad nila ang pag-aalala. Oh, Mang Hector, bakit kayo nandito? Ang lola ninyo, Bakit? Anong nangyari sa kanya? nilaso ng aswang. Ano po? Agad-agad silang tumakbo sa loob ng bahay. Pagtingin nila sa matandang babae, nakita nilang kulay ubi na ang labi nito.
Ang kuko nito sa paa at kamay ay ganun na rin ang kulay. Walang malay si Aling Sesa. Malamig din ng palad. Anong nangyari? Bakit sila nalason ng aswang? Bago siya magkaganyan, nakapagkwento pa siya sa akin. Ang sabi niya, merong isang lalaking aswang ang bumili sa kanya. Nagkadikit ang mga kamay nila nang mag-abot siya ng sukli. Yung aswang na yun pala, may laso ng kamay. Sabihin nyo, maalis nyo naman ang laso sa katawan niya, hindi ba? 50-50 ang tsansa. Hindi naman kasi ito laso na parang tuklaw lang ng ahas. Yung laso na nasa katawan niya ay sa bibig dumaan. Ibig sabihin, mas madaling kakalat ang lason sa katawan. Anong gagawin nyo, Mang Hector? Yung gamot kasi na ginagawa ko natutunan ko lang sa tatay ko noon buhay pa siya. Ang kaso, ito ang unang pagkakataon na susubukan ko yon. Kaya hindi ko rin sigurado kung tatalaba o hindi. Sagutin nyo nga po ako. Bakit ba parang laging pinag-iinitan ng aswang si Lola? Wala ako sa posisyon para sagutin ang mga ganyang klase ng katanungan. Ang lola niyo lamang ang makakasagot niyan. Paano kung hindi na niya kayanin? Sino magsasabi sa amin? Huwag nga magsalita ng ganyan. Huwag na tayong maging tanga rito Alam nating tatlo na walang tsak na tsansa kung makakaligtas siya sa laso na yan. Kaya ngayon, Mang Hector, sabihin nyo na sa amin kung ano man ang hindi pa namin alam. Pangako, kapag sinabi nyo, magdadasal na ako. Huminga ng malalim ang matandang si Hector. Sa uli ay wala na rin itong nagawa. Naisip na matanda na dapat na rin malaman ng kambal ang katotohanan, ang tungkol sa pagkatao ng kanilang lola. Ang lolo at lola ninyo, sila ang dating pinuno ng mga manunugis dito sa probinsya natin. Si Asmer, siya ang pinakapinuno. Siya ang nagmamando sa lahat ng manunugis para patayin ang mga aswang. Samantalang ang inyong lola naman, siya naman ang nagsasanay sa mga baguhang manunugis. Tinuturuan niya mga yon sa paghawak ng mga sandata. Si Cesar rin ang gumagawa ng magagandang gamot na pangontra sa mga aswang. Ang dahilan kung bakit ginugulo ng mga aswang ang lola ninyo ay dahil silang mag-asawa ang umubos sa angka ng mga aswang noong araw. Kung ganon, bakit inilihim ni Lola sa amin tungkol sa katauhan nila? Dahil nababahala ang lola ninyo na kapag nalaman nyo ang ginawa ng inyong lolo, baka magbago ang tingin nyo kay Asmer. Ano po bang ginawa niya? Noong araw, nakatira kaming lahat sa maliit na baryo. Yung mga kabaryo namin, biniyag sila ng mga aswang at ginawang kauri nila. Nang magharap-harap na sa labanan, pinagpapapatay ng lolo ninyo ang mga kabaryo namin. Mahirap yun para kay Asmer, pero kailangan niyang gawin dahil mga aswang na silang lahat. Pinatay niya ang lahat ng mga kakilala namin na parang mga kapatid na rin ang turing niya sa mga yon. Ginawa niya yon kahit na masakit sa kalooban niya. Bago mamatay si Asmer, nakiusap siya sa amin na huwag ipapaalam sa pamilya ninyo ang nangyari. Ayaw ni Asmer na magmukha siyang masama dahil lang pinatay niya ang mga taong naging aswang. Wala naman nung mali sa ginawa ni Lolo Kahit ako rin, ganun din ang gagawin ko. Pero hindi niyo masisisi ang lola ninyo. Dahil noong araw, lahat ng mga kasamahan naming manunugis ay kumalas. Sinisisi ang lolo ninyo. Nagalit silang lahat. May panahon pa raw kasi para makabalik sa pagiging tao mga aswang na yon, pero pinili niyang paslagin. Ang totoo, huli na ang lahat para sa mga kabaryo namin. Hindi na sila makakabalik sa dati dahil malakas na yanggaw ang ginawa sa kanila. Pero may iba pa bang dahilan kung bakit ayaw sabihin sa amin ni Lola ang tungkol doon? Ayaw niyang sumunod kayo sa yapak nila. Anong ibig niyong sabihin? Ayon sa talaan ng pamilya ninyo, ang henerasyon niyong dalawa ang magmamana ng nasimulan nilang dalawa. Ayaw na ni Cesar na dugtungan pa ang misyon na dapat ay tapos na. Ayaw niya kayong mapahamak. Bumuntong hininga na lamang si Lorenzo habang nakatingin sa kanyang lola, na wala pa ring malay. Matapos ang pag-uusap na yon, pinalabas na rin sila ni Mang Hector. Sisimulan na nitong gamutin si Cesa. Pansamantalang umalis na muna ng bahay si Lorenzo. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating na nga sa maliit na simbahan sa kanilang baryo. Hindi siya pumasok sa loob. Pakiramdam niya kasi wala siyang karapatan. Kung totoo ka talaga, pagalingin mo ang lola ko. Kapag pinagaling mo siya, ipapangako kong iaalay ko ang buhay ko sa paglilingkod sa iyo.
Lahat isusugal ko. Pagalingin mo lang siya. Lakas ng loob kong sumugal Palibasa, alam ko naman na hindi mo naman tutuparin tong hiling ko kasi di naman ako naniniwala sa iyo Basta, kung totoo ka talagang Diyos at naririnig mo ako, pagalingin mo ang lola ko. Siya na lang ang meron kami ng kambal ko Siya ang buhay namin. Humangin ng malakas ng mga sandaling yon. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, gumaan ang kanyang pakiramdam. Para siyang nabunutan ng tinik. Napapangiti na lang din siya. Hindi niya kasi inakala na darating ang araw na kakausapin niya ang isang lumalang na kahit kailan hindi niya naman pinaniniwalaan noon. Nilisan niya ang simbahan. Binalikan niya ang kanyang lola. Pagpasok nila sa loob, laking gulat nila sa kanilang nakita. Hindi makapaniwala ang binatang si Lorenzo nang madatnang nakaupo na ang kanilang lola. Bumalik na ang dating kulay ng kuko at labi nito. Kahit na pawis ay kitang-kita nilang masigla na si Aling Sesa. Lola, ayos na ba kayo? Wala na bang lason sa katawan ninyo? Nasa maayos na ang kalagayan ko. Habang ginagamot ko ang lola nyo, bigla na lang nawala yung init ng katawan niya. Tapos, dumilat siya. Sabay-sabing ayos na daw siya. Tahimik lamang si Lorenzo sa gilid. Pero sa isip-isip niya, mukhang pinatunayan talaga ng Diyos na dapat siyang maniwalang may lumalang ng lahat. Pero sa kaloob-looban ng binata, masaya siya dahil nakaligtas ang kanyang lola sa tiyak na kamatayan. Pero maya-maya lang nawala ang kanyang ngiti. Sa puntong ito, nabuhay ang galit niya para sa mga aswang. Pinangako niya sa kanyang sarili na pagbabayarin niya ang lahat ng aswang. Uunahin niya sa listahan ng kanilang gurong babae na si Dina. Bago matulog, dumaan na muna siya ulit sa simbahan. Makakalahating oras na siyang nakatayo sa tapat. Hindi niya kasi alam kung papaano niya sisimulan ang pagpapasalamat. Dahil una pa lang, hindi naman talaga niya gawaing magpasalamat sa mga bagay na hindi sakop ng paniniwala niya noon. Hindi ko alam kung pinahiya mo ko nung patunayan mong totoo ka. Pero maraming salamat kasi nasa maayos na kalagayan ng lola ko. Yung usapan natin kanina, tototohanin ko yon. Tatapusin ko lang tong problemang to. Magsisilbi ako sa'yo. Ano bang pwede kong itawag sa'yo? Lord? Boss? Pre? Bro? God? Diyos? O boss na lang siguro? Boss, pasensya na kaagad kung magiging masama muna ako bago mo ako maging tagapagsilbi Ilangan ko lang pagbayarin yung mga aswang na nagtatangka sa buhay ng lola ko Ay, siya nga pala. Baka pwede mo naman akong ipasa sa exam mo. Humangin lang ng malakas at saka umalis na rin siya sa tapat ng simbahan. Pagbalik niya sa bahay nila ay parang wala lang nangyari sa kanyang lola. Kahit si Mang Hector, hindi rin niya alam kung ano ang nangyari. Napapangiti na lamang si Lorenzo sa gilid. Bagay na ipinagtaka naman nila Martino. Kahit kailan kasi, hindi nila nakitang nakangiti ng ganoon kalapad si Lorenzo. Lumipas ang 3 araw. Lunes na naman. Sabik na sabik pumasok si Lorenzo. Hindi dahil gusto niyang matuto sa mga bagong pag-aaralan, kundi dahil gusto niyang makita ang babaeng si Dina. Uy, ang bilis mo naman maglakad. Para kang kabayo Para lang sa kaalaman mo, ang kabayo hindi mabilis maglakad. Mabilis siyang tumakbo. Sus, dami mong alam. Kesa naman wala, no? Pag-akyat nila sa 2 palapag, nagiwalay na rin sila ng landas ni Martino. Magkaiba kasi sila ng silid. Pagpasok pa lang ni Lorenzo, gusto na niya kagad mag-uwian. Gusto niya kasing kumprontahin ng babaeng si Dina. Gusto niyang ipaalam sa babae na alam na niyang tinatago nitong sikreto. Bagot na bagot at tamad na tamad sa pakikinig ang binatang si Lorenzo. Bukod kasi sa hindi niya trip ang nagtuturo, napag-aralan na niya yon. Pero wala siyang magagawa kundi ang makisama. Hanggang sa nagbel na hudyat ng uwian. Yun, sa wakas, uwian na. Hindi pa nakakapagpaalam ang kanilang guro ay agad na rin siyang lumabas. Habang naglalakad, inihahanda na niya ang ballpen sa bulsa.
para kung sakaling biglang magbago ng anyo ang babaeng si Dina, madali niya itong masasaksak. Boss, rinig mo ba ako? Ikaw nang bahala sa akin ha? Natanong na niya ang silid ni Dina nang bigla niyang makasalubong si Emil sa pasilyo. Uy, pre! Ay, tumigil ka. Nagmamadali ako. Hindi ko ba sasama sa aswang hunting? Napatigil si Lorenzo sa paglalakad nang marinig ang salitang aswang. Tila biglang naging interesado ang binata sa sinabi ni Emil. Binalikan niya ito. Tumingin-tingin sa paligid bago nagsalita. Alam mo kung saan may aswang? Oo, kaya nga sumama ka na sa amin. Mamayang gabi. O saan magkikita-kita? Dito lang din sa tapat ng school natin. Alas 10. O sige, sasama ako. Pero sa ngayon, hayaan mo ako. Nagmamadali ako eh. Huy, ayos! Nang marating na ni Lorenzo ang room ni Dina, nagtaka siya dahil wala man lang katao-tao sa loob. Nung unay inakala niyang baka maagang nagpalabas ng estudyante ang babaeng guro. Hanggang sa narinig na lamang niya ang tinig ni Mr. Moreno. Ano ginagawa mo sa harapan ng silid ni Miss Dina? Gusto ko lang sana siyang makausap eh. At tungkol naman saan? Sekretary po ba kayo ni Ma'am Dina? Hindi. Pero bilang isang guro na gaya niya, Babalik na lang ako bukas. Sana maabutan ko na lang siya. wala na rito si Miss Dina. Anong ibig niyo sabihin? Hindi na siya papasok dito kahit na kailan. Bakit? Anong dahilan? Sa pagkakarinig ko, pinauwi na siya ng asawa niya sa Maynila. Taga Maynila siya? Kaya kung may ipapasabi ka sa kanya, pwede naman ako na magsabi. Meron naman akong numero niya eh. Pwede ko siyang hindi na. Kaya mo ba matututunan na patapusin muna ang kausap mong magsalita bago ka magsalita? Kapag nagkabuhok na kayo. Ay, siya nga pala. Naniniwala na ako sa Diyos. Wow! Magandang balita yan. Naglakad na palis ang binatang si Lorenzo. Pinunta na lamang niya ang kanyang kakambal at saka sabay na rin silang umuwi. Dahil hindi niya nakausap si Dina, hindi matahimik ang kanyang kalooban. Kaya nang matapos na silang kumain, palim siyang lumabas ng kanilang bahay. Kahit alas 8 na ng gabi, pinuntahan niya pa rin ang bahay ni Mang Hector. Kabihira, ginulat mo naman ako. Bakit ka ba nakatayo dyan sa gilid para kang engkanto? Hindi ko hinakala na magugulat ka pa rin kahit wala naman akong ginagawa. Ano bang ginagawa mo rito? Ikaw lang ba mag-isa? May nakikita ka bang iba? O baka nakikita mong kasama ko si Boss? Sinong boss? Si Boss, ang nakakaalam ng lahat. Yun o, sa taas. Alam mo, Lorenzo, masaya akong naniniwala ka na may Diyos. Pero pwede ba? Diretsahin mo na ako kung may kailangan ka. Gusto kong bigyan niyo ako ng sandata. Sandata? Anuhin mo naman. Gusto kong pumuksa ng aswang eh. Sinasabi mo bang gusto mong sundan yung yapak ng lolo at lola mo? Wala naman akong sinasabi. Di kita matutulungan dyan. Bakit naman? Ayaw niyo bang mapuksa ang mga aswang? Bago mamatay ang lolo mo, nangako ko sa kanya na hanggang sa kanila na lang ang pagiging manunugis ng angkan ninyo. Hindi niya gusto na pati ang mga apo niya malagay din ang buhay sa pangalip. Pero aminin man natin o hindi, kailangan natin patayin ng mga aswang. At wala nang ibang gagawa nun kundi kaming dalawa ni Martino. Gusto mo ba talagang maging manunugis? Sabihin na lang natin na gusto ko lang talagang iganti si Lola. Mang Hector, kailangan mo akong tulungan. Ilang estudyante na ang nawawala sa school namin. Malakas ang kutob ko na ginawa na rin silang aswang. O kaya naman, kinain na rin sila. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Siguro dahil walang nagtatanong. Pambihira. O sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Huwag mong ipapaalam kay Cesar na ginagawa ko ito. Mahayayari ako ron. Kay Martino, pwede mong sabihin sa kanya, mas maganda nga kung dalawa kayong narito ngayon. Halika, pumasok ka sa loob. May papakita ko sa iyo. Tumango lang ang binata. Sa loob ng bahay, merong sikretong pintuan doon sa ilalim ng lamesa. Sandaling bumaba ang matandang lalaki. Pagbalik nito ay may dala na itong katana. Halos 1 metro ang katana na yon. At base sa disenyo, mukhang matagal na ang patalim na yon. 2 katanang ipinatago sa akin ng lola ninyo. Yung isa sa kanya. Yung isang ito,
Pagmamay-ari ito ni Asmer, ang lolo mo. Pwede niyo po ba akong turuan kung paano to gamitin? Kailangan ko matutunan to ngayon sa loob ng 1 oras. Ha? Bakit may oras pa? Aalis kasi ako ng 10:00 eh. Maghahanap ako ng aswang kasama ang ilang tao na hindi ko close pero kaibigan ng turing sa akin. Hindi minamadali ang pagsasanay. Hindi mo ito matututunan ng 1 oras. Kung di niyo ako matuturuan ngayon, tingin ko kailangan ko nang umalis. Ihahagupit lang naman tong katana na to, di ba? Ay, huwag kang padalos-dalos. Sige, bye! Ay, Diyos ko naman, ang tigas ng ulo. Wala nang nagawa pa matandang sektor nang umalis na ang binatang si Lorenzo. Nang makasakay na siya sa tricycle, bigla niyang naalala ang pangontra na kwintas. Bigay yun ni Mang Hector. Nakaramdam siya ng kaunting kaba nang mapansing wala yun sa leeg niya. Naalala nga pala niyang sinuot lang niya yun sa umpisa sabay tinanggal na rin. Pero wala na siyang pakialam. Buong buo na ang kanyang loob na harapin ang mga aswang. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya manginginig. Dahil ang tanging tumatakbo sa isipan niya ay maiganti ang kanyang lola at mapigilan ang pagkawala ng mas marami pang estudyante sa kanilang paaralan. Maya-maya lang, nakarating na siya sa harapan ng eskwelahan nila. Oh, butit nandito ka na. Kanina pa ako naghihintay rito eh. Oh, nasaan na ibang kasama natin? Akala ko ba marami tayo? Pinauna ko na. Tagal mo kasi. Teka, ano yung dala mo? Di ba ang sabi mo maghahanap tayo ng aswang? Oo. Di eto. Nagdala na ako ng panlaban ko. Ewan ko lang kung hindi mamatay ang aswang na yun. Naglakad na rin sila paalis. Ayon kay Emil, papasok sila sa kagubatan. Kahit na medyo may kaba, malakas ang loob ni Lorenzo sa mga oras na yon. Hindi siya natatakot kung anuman ang maaaring mangyari. Kanina pa tayo naglalakad ah. Nasaan ba talaga yung mga kasama natin? Malamang nauna na sila. Kung titigil sila sa paglalakad, maabutan natin sila. Nasaan ba kasi yung sinasabi mong kinaroroonan ng aswang? Medyo malayo pa kasi. Kung tinatamad ka na, pwede naman na tayong bumalik. Di na. Nandito na tayo eh. Sigurado ka ha? Pero teka, may tatanong ako sa'yo. Anong klaseng tanong? Isang tanong na iisipan mo kaagad ng sagot. Ano nga ba yung tanong na yan? Saan mo ba talaga nakuha yung ganyang pulseras? Bakit mo tinatanong? Sagutin mo muna tanong ko. Wala, napulot ko lang to. Kaparehong kapareho kasi yan nung kay Ma'am Dini. Talaga? Baka nagkataon lang. At alam mo kung anong nakakabigla? Ano? Si Ma'am Dina, aswang. Aswang? Sigurado ka ba? Oo naman, nakita ko siya eh. Tumigil sa paglalakad si Lorenzo at tinawakan na niya ang hawakan ng katana. Humarap ito kay Emil. At ikaw? Uy, ano ginagawa mo? Bakit mo tinututok sa akin yan? Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit gustong-gusto mo akong isama sa ganito. Kasi may dalawa kang gustong gawin sa akin. Lapain ako o gawin akong katulad ninyo. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Maamin ka na. Kagaya ka ni Ma'am Dina. Hindi ko alam sinasabi mo, no? Hindi ko nga sigurado kung totoo yung sinasabi mo tungkol kay Ma'am Dina eh. Ano ba problema mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko na ang tinatago mo. Ngayon ko lang din naisip eh. Magaling ka ah. Nagawa mo akong linlangin. Para ka siraulo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Aswang ka, Emil. Ikaw ang kasabwat ni Ma'am Dina. Kayong dalawang dahilan kung bakit may mga estudyanteng nawawala sa school natin. Huwag ka nga mambintang ha. Paano ko magiging aswang eh? Ako nga ang gusto makapatay ng aswang eh. Alam mo bang munti ka na mamatay ang lola ko dahil sa inyo? Mga salot kayong aswang kayo eh. Mabisit kayo. Dahil sa inyo, napahiya ako kay Martino. Napatunayan tuloy nilang totoo ang Diyos dahil naniwala akong totoo kayo. Ituro mo sa akin kung nasaan si Ma'am Dina. Ituro mo sa akin kung nasaan ang iba pa ninyong kasama. Bibilangan kita ng 3. 1. Wala nga akong alam. 2. Hindi ko nga alam. 3. Pabuelo na si Lorenzo at nakakuha na ng pagkakataon si Emil para makalayo. Nakatalon ito ng mataas patungo sa sanga ng puno. Noong mga sandaling yon, nakumpirma na talaga ng binata na ang lalaking si Emil ay tunay ngang aswang. Di inilabas mo rin ang tunay na anyo mo. Paano mo nalaman na isa akong aswang? Kayo na inala ka nung una pa lang eh. Pero wala lang talaga akong oras na naisipin ka. Dahil ngayon lang ako naniniwala na totoo pala ang mga aswang.
Nung camping, napadaan ako sa tent mo. Nakabukas yun pero wala ka sa loob. Kaya nung umuwi tayo, naisip ko na baka ikaw yung kausap ni Ma'am Dina nung oras na yon. Lorenzo, huwag ka na makialam. Mapapahama ka lang. Hindi mo kakayanin ang mas nakakataas sa akin. Sumusunod lang ako sa utos nila. Hindi ako kagaya nila masama. Lahat ng aswang masama. Hindi mo na ako maloloko, no? Ngayong gabi, papaslangin kita. Maniwala ka sa akin, hindi ako kagaya nila. Nagpipilitan lang akong gawin to dahil biyag nila ang mga magulang ko eh. Hindi rin ako natural na aswang na gaya ni Ma'am Dina. Niyanggaw lang din nila ako. Kagaya ng mga estudyanteng nawawala, biktima rin ako. Ginagawa niyong aswang din ng ibang estudyante? Oo, nagpaparami ang mga aswang. Pinaghahandaan nila ang pananakop nila ng mga baryo sa susunod na buwan. Maniwala ka sa akin, hindi talaga ako natural na aswang. Biktima lang din ako. Ginagawa ko to para sa mga magulang ko. Di ako madaling maniwala sa mga taong una nang nagsinungaling. Patunayan mo muna sa akin na hindi ka talaga gaya nila. Sige, tuturo ko sa iyo kung saan dinadala ang mga estudyanteng binibiyag. Nandun din si Ma'am Dina. Si Ma'am Dina ba ang pasimuno ng lahat ng ito? Hindi, tauhan lang din siya. Pero mas mataas siya sa amin. E di sino ang pinuno nyo? Sa pagkakaalam ko, yung principal natin ang pinakapinuno ng mga aswang eh. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ka ba nagtataka? Ang daming nawawalang estudyante pero hindi man lang kumakalat. Alam mo rin ba kung bakit walang magulang na nagre-reklamo kapag kinukuha nila ang estudyante? Yung mga magulang, kinakain na o kaya dinuduko tapos pinapalapa sa ibang bagong aswang. Kaya paniwala ka sa akin, ito ang totoo. Hindi ko alam kung paniniwalaan kita eh. Pero hindi ko babaliwalain ang sinasabi mo. Lorenzo, yung lola mo, kailangan niya mag-ingat. Isa siya sa punteriya nila Ma'am Dina. Ililigpit nila ang dating dakilang manunugis. Pagkatapos ng lola mo, kayo na ng kambal mo ang susunod. Bumaba na si Emil at muling lumapit kay Lorenzo. Itinapat na mismo ni Emil ang katana sa kanyang leeg. Sige, gilitan mo ang leg ko kung sa tingin mo hindi totoo mga sinasabi ko. Paniniwalaan kita, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tutulungan mo ako. Bukas ng gabi, pupunta ka sa bahay. Ititipon ko sila lola. Sasabihin mo sa kanila ang lahat ng nalalaman mo. Sige, papayag ako. Pero sa isang kondisyon din. Di ka pwedeng magbigay ng kondisyon, no? Kapag may isa ng kondisyon. Lorenzo, sa oras na mamatay ako, pakiusap, iligtas mo ang mga magulang ko ha. Hindi sila aswang eh. Buhay na buhay sila bilang tao. Ginagamit ang mga aswang ang kalaman nila bilang mga doktor. Ikaw nang bahala sa kanila ha, kapag may nangyaring hindi maganda sa akin. Sabay na silang naglakad paalis sa gubat na yon. Nasabi na rin sa kanya ni Emil kung saan ang eksaktong lugar ng pinagtataguan ng mga aswang. Na maghiwalay na sila ni Emil, tila bigla siyang nakaramdam ng awa. Kahit na hindi siya dapat nagpapadala sa kanyang emosyon, pero sa tingin niya, totoo ang mga sinasabi nito. Noong gabing yon, wala siyang napaslang na aswang. Umuwi na lamang siya sa bahay nila. Kinabukasan ng umaga, sa kanya lamang naikwento ang mga nangyari. Maging ang kanyang kakambal ay nagulat din sa mga sinabi niya. Si Emil? Aswang? Oo, aswang si Emil. Pero ang sabi niya, mabuting aswang siya. Mamayang gabi, papatunayan niya yon. Sasabihin niya sa inyong lahat ang mga nalalaman niya. Duda ako dyan. Kung talagang may nalalaman siya, dapat sa pag-uusap niyo pa lang sinabi na niya. Sasaga pa lang siya ng mga impormasyon eh. Sa kanya sasabihin mamayang gabi kung ano mga nalalaman niya. Wag na muna kayong pumasok. Ngayong alam na natin na may aswang sa paaralan ninyo. Hindi na kayo ligtas doon. Sesa, kailangan ko na yatang abisuhan ng tropa. Tropa? Ang ibang manunugis na naghihintay lang sa senyas ni Sesa. Pwede bang sumama ako? Total, nasa akin naman na ang katana ni Lolo eh. Pabihira naman to, nadulas pa. Iligay mo na kay Lorenzo ang katana ni Asmer. Ang kulit eh. Pasensya na. Ayos lang. Binigay ko na rin naman ng katana ko kay Martino. Teka, ayos na sa'yo na sundan nilang dalawang yapak ninyo. Naisip ko lang kasi na kung iiwasan nila ang kapalaran nila, baka mamatay lang sila ng walang kalaban-laban. Yun naman pala eh, di ayos na. Mang Hector, Lola, turuan niyo na kami. Napatungo na lamang ang dalawang matanda. Sa puntong yun ay nakaramdam na rin ng pagkasabik ang lalaking si Lorenzo.
Hindi na siya makapaghintay na makapaslang ng aswang. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Makakasama sila sa bakuran habang naghihintay sa pagdating ni Emil. Pero mag-iisang oras na ay wala pa rin ito. Sigurado ka bang nagsasabi siya ng totoo? O baka tinakasan ka ng kaibigan mong yan? Kung hindi siya dumating ngayon, pinatunayan niya lang na masama nga siyang aswang. Sandali. Siya na ba yun? Napatayo sila nang matanaw ang paggewang-gewang na tumatakbong lalaking si Emil. Nang makarating na ito sa kanilang bakuran, ay saka na ito bumagsak sa lapag. Nakaanyong aswang pa ito, pero maraming sugat sa katawan at sumusuka na rin ang dugo. Emil, anong nangyari? Lorenzo, hindi ang principal natin ang pinuno. Alam ko na kung sino. Sino? Sabihin mo! Hindi na naituloy pa ng lalaking si Emil ang kanyang sasabihin nang di na nito kayanin ang dami ng hiwa sa katawan nito. Nalugutan na ito ng hininga at hindi na nila nalaman kung sino ang pinuno ng mga aswang. Kailangan natin siyang alisin agad dito. Kapag nakita ng mga tao na aswang siya, mag-iinala din sila na baka aswang din tayo. Anong gagawin natin sa kanya? Karaniwang sinusunog ang bangkay ng mga aswang. Pero dahil kaibigan mo naman siya, ililibing na lang natin siya. Sa likod bahay, doon na lang natin ilibing ang aswang na ito. Dati, hindi ako naniniwalang may Diyos at may aswang eh. Ngayon, kailangan ko maniwala na may aswang na mabuti. Inilibing nila ang lalaking si Emil. Kahit na papaano, nakakaramdam ng lungkot ang lalaking si Lorenzo. Hindi niya inakala na hahantong sa masaklap ang buhay ni Emil. Sa kabilang banda, bigla na lamang siyang kinabahan. Iniisip niya na baka may alam na ang mga aswang na naghahanda na rin sila. Kailangan ko na bang puntahan ng iba nating kasama, Sesa? Ipagpabukas mo na. Delikado kung ngayong gabi ka pa lalakad. Dumito ka na rin magpahinga. Maya-maya lang, pumasok na ang dalawang matanda sa loob ng bahay. Habang si Lorenzo naman, nasa harapan lang ng bahay. Nakatulala, malalim ang iniisip. Nilapitan ito ng kakambal niya at tinabihan. Naintindihan ko na may Diyos na nagbabantay sa atin. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, bakit hinahayaan niyang mapahamak ang mabubuting nilalang? Hindi ko inaasahan na darating ang oras na mag-uusap tayo ng seryoso tungkol sa Diyos. Pero hindi hinayaan ng Diyos si Emil. Anong hindi hinayaan? Nakita mo naman, di ba? Namatay. Kapag ba aswang ka, kahit mabuti ka wala siyang pakialam. Lorenzo, hindi siya hinayaan ng Diyos. Ginabayan siya ng Diyos na tapusin ang misyon niya. At yun ay ang bigyan kanya ng babala laban sa mga aswang. Yun lang ang pinakamahalagang papel niya sa mundong ito. At dahil natapos na niya yon, mawawala na rin siya rito. Sinasabi mo bang ang buhay natin ay nakadepende sa kung ano ang misyon na nakapasan sa balikat natin? Mismo! Ay, malas naman ni Emil. Ang konti lang pala ng misyon niya sa mundong ito. May hinayata siya kay boss eh. Sinong boss? Si boss. Yung Diyos. Yun ang tawag ko sa kanya. Paano ka nga pala naniwala sa kanya? Bakit parang biglaan? Nung gabing nasa bingit ng kamatayan si Lola, inihiling ko sa kanya na pagalingin niya ang Lola natin. Nagulat ako pag uwi ko. Magaling na siya eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Mabait siya sa kahit na sino. Naniniwala ka man o hindi. Anak ang turing niya sa lahat. Napangiti na lamang ang lalaking si Lorenzo. Maya-maya lang din ay pumasok na rin sila sa loob. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay ang matandang si Hector para puntahan ng iba pang manunugis. Habang ang kambal naman ay nanatili na muna sa bahay nila. Hindi sila pinapasok na matanda dahil ilalaan nila ang araw na yon para sa kanilang pag-iensayo. La, naniniwala naman ako na dati kang manunugis pero matanda ka na ngayon eh. Baka hingaling ka sa pagtuturo sa amin. Minamaliit mo ba ako dahil sa edad ko? Hindi kita minamaliit, La. Gusto ko lang makasiguro na walang mangyayaring masama sa'yo sa oras na... Nagulat na lamang si Lorenzo nang biglang mabilis na kinuha sa kanya ni Aling Sesa ang katana. Itinutok ito agad sa liig niya. Kinabahan naman ang binata na parabang hindi makagalaw. Ito ang palagi mong tatandaan, Lorenzo. Lahat ng nilalang na alam na maaari mong makatapat
hindi mo dapat minamaliit. Igagalang mo kung ano sila. Hindi lang yung pagbibigay respeto, kundi pagiging maingat na rin. Kapag wala kang kaalaman tungkol sa kaharap mo, ang una mong iisipin, malakas siya. Maaring kapantay mo o maaring masigit pa sa'yo. Ayos, ang astig mo, La. Pinakaba mo naman ako eh. Akala ko makikita ko na si boss eh. Sige, simulan na natin. Dahil ang pagsasanay ay gagawin lang natin ng buong maghapon. At pagsapit ng gabi, gagamitin nyo na ang mga matututunan ninyo. Nagkatinginan ng kambal. Napangiti na lamang ang matandang babae. Maya-maya lang din sinimulan na nila ang kanilang pag-iensayo. Hirap na hirap ang kambal. Kahit matanda na ang lola nila, hindi nila yun matalo sa laban. Isa laban sa dalawa. Pero hindi naging kalamangan para sa kambal ang kanilang bilang. Masakit ang kanilang katawan na matapos na ang ginagawa nila. Wala na silang oras. Ang mga susunod na sandali ay ang pagharap na sa mga kalaban. Kaya kahit na wala pa silang pahinga, tumungo na rin sila sa bahay ni Mang Hector. Naroon na rin ang iba pa nilang mga kasama. Nagtitipon na ang mga manunugis. Mga kasama, magbigay galang sa isa pa nating pinuno. Yumuko ang mga manunugis. Namangha naman ang kambal sa kanilang nakita. Hindi nila inaasahan na ganun kataas ang paggalang ng mga yon sa kanilang lola. Ang dalawang binatang yan ay ang apo ni Asmer at Cesa. Sila ang napipintong sumunod sa yapak ng mga pinuno natin. Hindi nyo kailangan magbigay galang. Wala pa naman kaming napapatunayan eh. Di hamak na may mga karanasan na kayo sa amin. Kaya kami ang dapat magbigay galang sa inyo. Martino. Bakit? Yumuko ka rin. Wow! Iba pala epekto sa iyo ni boss, ano? Nagiging matino ka. Ngayong gabi, mabubuhay muli ang alitan na matagal na dapat natuldukan. Magaganap muli ang kaguluhan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ihanda niyo mga sarili ninyo. Dahil ngayong gabi, pupuntahan natin ang mga aswang. Paumanhin sa inyong lahat. Dahil hindi ako makakasama sa inyong laban. Pero ipagdarasal ko kayo sa Diyos Ama na sana tagumpay ang kasama ninyo sa inyong pagbabalik. Pagkatapos ng sandaling pagtitipon, umalis na rin si Aling Cesa kasama ang ibang manunugis. Inihatid ito patungo sa may ligtas na lugar. Maya-maya pa, sinimulan na rin nila ang paglalakbay. Martino, Bakit? hindi pa rin ako makapaniwala eh. Makapaniwala na alin? Eto, nandito tayo. Parang nakaraan lang, nagdududa pa ako kung may Diyos. Tapos ngayon, nandito ako, kasama niyong haharap sa mga aswang. Sinabi ko naman kasi sa iyo iba maglaro ang tadhana. Pero ang mahalaga, nakilala mo na rin ang Diyos sa wakas. Pwede ko bang ilingin sa kanya na sana hindi tayo mapahamak? Pwede naman. Bakit naman hindi? Sandaling pumikit ang lalaking si Lorenzo na yon nang maramdaman nilang tila may nakamasid na sa kanilang paglalakbay. Tumigil si Mang Hector sa paglalakad. Sa puntong ito, nakaramdam na ng kaba ang kambal. Mga kasama, narito na sila. Lorenzo, kalma lang Huwag ka matataranta Ayan na sila. Naglabasa ng mga aswang sa gilid, sa likod at sa itaas. Dahil dito, sumiklab na ang kaguluhan. Dahil nasa kagubatan sila at limitado lang ang liwanag na nalilika ng mga dala nilang lampara, nahirapan silang kalabanin ng mga aswang sa unang 10 minuto. Hindi nila matamaan ang mga yon. Kaya naman nakaisip ng paraan ang lalaking si Lorenzo. Inilabas niya ang daladalang lighter. Boss, naririnig mo naman ako ngayon, di ba? Sorry agad Kailangan ko tong gawin. Sinunog ni Lorenzo ang mga tuyong dahon sa lapag. Nang lumaki ang apoy, nakalika sila ng mas malakas na liwanag. Nakita na nila ang mga aswang kung saan nagtatago. Kaya sa mga pagkakataong ito, nagawa na rin nilang labanan ng patas sa mga yon. Unti-unti nilang nababawasan ng bilang. Lorenzo, nakita ko si Ma'am Dina sa gawing yon. Dito ka lang, ako ang harap sa kanya. Sasamahan kita! Mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa kaliwang banda. Nang makarating na sila sa maisan, nakita nila roon ang babaeng si Dina. Tila hinihintay lang din sila nito. Tama nga ang hinala ko.
Kayong dalawang apo ng mga dating manunugis na si Sesa at Asmer. Buti naman at wala ka na sa school natin. Bukod sa wala kaming matutunan sa'yo, umay na kami sa amoy mong malanse. Mahusay at matalino ka, Lorenzo. Pero mali ka ng tinatahak mong landas. Hindi mo alam ang pinasok mo. Hindi na mahalaga kung delikado o hindi ang pinasok namin. Dahil ang mahalaga sa amin ngayon, mapuksa kayo mga aswang kayo. Ma'am Dina, sayang kayo. Ang ganda nyo pa naman. Pero sa likod ng kagandahan nyo isa pala kayong alimaw. Isa ka rin palang may pagnanasa sa akin. Kunwari ka pang... Ang dami mo pang sinasabi! Pinukul ni Lorenzo ang nadampot na bato sa direksyon ng aswang na si Dina. Tinamaan niya ito sa muka, dahilan para mahilo agad ang babae. Papaslangin ko kayo! Gumapang na mabilis si Dina. Nang makalapit na ito sa kanya, tumalon ito ng mataas. Nahawakan nito si Martino. Nakalmot nito si Martino sa balikat. Pero mabuti na lang ay nadaplisan lang ito dahil nagawa nitong makailag. Ayos ka lang? Pag mo akong intindihin. Muling umatake ang aswang na si Dina. Pero sa pagkakataong ito, nakakuha na ng tamang pagkakataon si Lorenzo para sa kanyang pag-atake. Mabilis niyang nilapitan ang babae habang nakatalikod pa ito. Isang mahabang hiwa ang nagawa ni Lorenzo sa likod nito. Hindi na naman nagsaya ng oras si Martino. Tinaga naman ito sa hita si Dina. Nang mapalood ito, agad nang itinarak ni Lorenzo ang katana sa likod nito. Tumagos pa yon sa kaliwang dibdib ni Dina. Dahilan para unti-unting madapa na lamang ang babaeng aswang. Sabihin mo, nasaan ang pinuno ninyo? Hindi niyo siya kakayanin. Nasaan ang pinuno ninyo? Hindi na nakasagot pa ang babae ng tuluyan na itong malagutan ng hininga. Naglakad na sila paalis, pero hindi pa man sila nakakalayo. Naramdaman nilang may tao sa kanilang likuran. Nang humarap sila, nakita nila si Mr. Moreno sa gilid. Nanlalaki ang mga mata, nakatingin sa kanila. Nagtataka rin sila kung ano ang ginagawa ng kanilang guro doon. Anong ginagawa nyo? Anong ginawa nyo kay Miss Dina? Mr. Moreno, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Pumatay kayo ng tao. Nilabag nyo ang kautusan ng Panginoon. Masasama kayo, mga dyablo! Paano ka napadpad dyan? Huwag nyong ibahin ang usapan. Gumawa kayo ng mabigat na kasalanan. Pinatay nyo ang isang inosente. Aswang si Ma'am Dina. Manunugis kami. Natural lang na patayin namin siya. At pwede ba? Huwag mong binabanggit si boss. Hindi kanya ito tolerate. Anong ito tolerate ang sinasabi mo? Yang pulseras mo. Yan ang simbolo ng samahan ng mga aswang. Tama ba ako? Sa isang iglap, nagbago ang reaksyon ng mukha ni Mr. Moreno. Bigla na lamang itong nagpakita ng nakalolokong ngiti. Isang ngiti na makikitaan ng masamang balak. Tama nga ang hinala ko. Ikaw yun. Ikaw ang pinuno ng mga aswang. Ha! Magaling ka talaga, Lorenzo. Pinapahanga mo talaga ako palagi Kung kailan naniniwala na ako may Diyos, saka ko pa naalaman na hindi naman pala tayo iisa ng pinaniniwala ang Diyos. Ang lakas ng loob mong magtago sa pagiging relihiyoso. Ikaw pala ang demonyo. Nalinlang kita. Nalinlang ko kayo. Pero hindi ko rin talaga inakala na kayo pala ang dapat kong inuna. Ang isa sa mga punterya ko matagal ko na palang nakakadaupang palat. Mahusay! Nilinlang nyo rin ako. Anong nilinlang? Hindi rin naman namin alam na manunugis ang pinagmulan namin Buwang ka rin no? Saan mo din nila mga estudyanteng dinudukot ninyo? Malalaman mo lang yon kung matatalo nyo ako. Aray! Nagulat na lamang sila na may bumaon na palaso sa bandang liig na matandang si Moreno. Tinira na pala ito ng palaso ni Mang Hector. Dahil dito, dumistansya na muna si Mr. Moreno. Pinutol nito ang palaso. Hindi na pala ako asintado ngayon. Iba na talaga kapag may edad na O ikaw, hindi kita kilala, pero hindi ka namin sasantuin. Nagalit si Mr. Moreno. Nagpalit na ito ng anyo bilang aswang. Mabilis itong nakalapit. Niligpasan nito ang kambal. Diretso kay Mang Hector si Mr. Moreno. Isang mahabang kalmot agad ang nagawa ng pinunong aswang. Tumba agad si Mang Hector. Agad namang rumisponde ang kambal. Tinaga nila si Mr. Moreno. Pero nagawa sila nitong iwasan. Nang makabuelo, muli silang inatake ni Mr. Moreno.
Tapis agad ang balat ni Lorenzo sa balikat, habang si Martino naman nadaplisan sa braso ng kalmot. Aminado sila na kakaiba si Mr. Moreno kumpara sa mga una nilang nakatapat. Kahit si Mang Hector, alam din na hindi basta-basta ang pinuno ng mga aswang. Pero kahit na ganoon, hindi nagpatinag ang lalaking si Lorenzo. Parang hindi niya nararamdaman ang sugat na tinatamo niya. Dali-dali siyang lumapit ulit kay Mr. Moreno. Tinaga niya ng katana ang pinunong aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi niya naman ito tinamaan. Sinubukan niya pa ulit hatawin, pero nahawakan ni Mr. Moreno ang kamay niya. Matagal na ako nagtitimpi sa pagiging bastos mo sa akin, Lorenzo. Ito na ang tamang pagkakataon dahil wala na tayo sa paaralan. Pwede na kitang patayin. Hindi mo pwedeng gawin yan! Paglingon ni Mr. Moreno sa gilid, naroon na si Martino. Nagawa ni Mr. Moreno na salagi ng pagtaga ng binata. Pero nabitiwan naman nito si Lorenzo. Sinamantala na ni Lorenzo ang pagkakataon. Itinarak niya ang katana sa tiyan ni Mr. Moreno. At habang nangyayari naman yon, nagawa pa rin ni Mang Hector na makatulong. Tinira ulit nito ng palaso si Mr. Moreno. Sa pagkakataong yon, sa kaliwang dibdib na yon bumaon. Bullseye! Hindi pa nakontento si Lorenzo. Hinugot niya ang katana at saka itinarak ulit kung saan naroon din ang nakatarak na palaso. Tinulak sila ni Mr. Moreno. Dumistansya ito sa kanila. Anong akala nyo? Mapapatay nyo ako sa ganitong paraan? Hindi ako magiging pinuno kung sa simpleng saksak lang mamamatay na ako. Aabante pa sana si Mr. Moreno nang bigla itong sumuka ng dugo. Kalaunan, makakasunod na ubo na lamang ang nagawa nito. May laso na ang pangalawang palaso na pinatama ko sa iyo. Yung una, sinadya kong wala para maging kampante ka at isipin mong hindi ka mamamatay sa palaso. Mr. Moreno, talo ka na! Mukhang kailangan mo nang magpaalam. Hindi ka ililigtas ng kinikilala mong Diyos, no? Kahit na kailan talaga, malaking hadlang ang mga tao sa mga hangarin namin. Hindi ako makapaniwala. Nasayang lang ang maraming taon ng pagpaplano ko. Mr. Moreno, magpahinga ka na! Hanggang dito na lang ang misyon mo sa mundo! Lumakas ng lumakas ang ubo ni Mr. Moreno. Parami na rin ang parami ang dugong isinusuka nito. Lumalambot na rin ang tuhod nito. Nahihilo at nawawalan ng balanse. Bakit ayaw niyo pa akong tapusin? Di ba ito naman ang pinakahihintay ninyo? Ibinibigay na namin ang ilang minuto na natitira sa buhay mo. Mabait pa rin naman kami sa iyo kahit nakampun ka pa ng demonyo. Yung mga biyag na estudyante. Kung dediretsuhin niyo ito, ay may makikita kayong malaking bahay. Hanapin niyo ang basement. Naroon silang lahat. Lorenzo, maraming salamat. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit makapangyarihan ang pagmamahal ng mga tao. Bigla na itong bumagsak. Hindi na ito makapagsalita. Nangingisay-ngisay na rin ito. Kalaunan, hindi na rin ito gumagalaw. Tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Ayos lang ba kayo? Tuklap ang balat mo. May kalmot ako. At may mahabang sugat si Mang Hector. Tapos, magtatanong ka kung ayos lang kami? Tulungan niyo na ako makatayo. Inalalayan nila ang matanda. Nang balikan nila ang kanilang mga kasama ay natalo na nila ang mga aswang. Marami ang sugatan sa kanila. Merong kritikal pero nailigtas din naman. Masaya silang nakabalik sa baryo. Bitbit nila ang tagumpay. Walang paglagyan ang kalooban ni Lorenzo. Dahil sa wakas, hindi na mangangamba ang kanilang lola tuwing matutulog sa gabi. Makalipas ang halos isang buwan, nakarecover na rin sila. Pansamantalang natigil ang kanilang pag-aaral. Wala na rin kasi ang kanilang principal. Nakasama ito sa mga namatay sa labanan. Ang mga estudyante namang ilang araw nang nawawala, naibalik na rin sa kanilang mga magulang. Mga apo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kinaya niyong makipagsabayan sa mga manunugis. Masaya ako at proud ako sa ginawa ninyo. Talagang nananalaytay ang pagiging mandirigma sa dugo ninyo.
Ang tanong ngayon, ipagpapatuloy niyo ba ang nasimulan ng inyong lolo at lola? Habang nag-aaral, itutuloy ko ang pagiging manunugis. Gusto kong magbigay-pugay sa nagawa ni lolo at lola. Ikaw, Lorenzo. Mang Hector, pasensya na pero tingin ko hindi ko na may tutuloy ang pagiging manunugis. Wala namang problema kung yan ang desisyon mo. Pero pwede bang naming malaman kung bakit? Nangako ko kay boss na pag natapos na ang gulo, magsisilbi ako sa kanya. Teka, sinasabi mo bang magpapari ka? Masyado ko makasalanan para maging pare. Pero kahit na anong paraan ng paglilingkod gagawin ko. Alam mo, Lorenzo, natutuwa ako sa iyo. Hindi ko talaga inakala na darating ang araw na magbabago ang paniniwala mo. Maraming salamat at hindi niyo ako sinukuan. O paano? Kumain na tayo. Baka lumamig pa itong niluto ko. Masarap po ba yan? Masarap magluto yan si Hector. Nung araw tagaluto namin yan ng merienda. Ang kaso nga lang, may pagkakataon na sobrang alat ng luto niya. Ay nako, binunyag mo pa. Baka sa susunod hindi na sila kumain ng luto ko. Ayos lang, sa susunod pa naman Pinagsaluhan nila ang mga pagkaing nakahain sa hapagkainan. Masaya ang kalooban ng bawat isa. Payapa at maginhawa. Lalong-lalo na ang binatang si Lorenzo. Sa kanyang mga naging karanasan, natutunan niya na kahit na hindi niya nakikita ang Diyos ay palagi itong nakabantay, palaging nakagabay at higit sa lahat, palaging nagmamahal sa kanila. Sa ngayon, nagsisimula ng maganda si Lorenzo para sa pagsali niya sa isang simbahan. Hindi niya alam kung kakayanin niya, pero ang mahalaga na lamang sa kanya ay mapaglingkuran ang Panginoong Diyos. Nangako siya na kahit na anong mangyari, handa siyang ialay ang buhay niya sa ngalan ng kanyang pananampalataya. Wakas! Napapakamo